Ayan, puntahan naman po natin yung pangalawang criteria. Sabi rito, has a melting point equal to or above 15 degrees centigrade and is unloaded at a temperature less than 10 degrees centigrade above the melting point. Ayan, ang good example po natin dito ay itong ating palm oil. Punta po tayo sa palm oil at tingnan natin. Ayan po, makikita po natin ang palm oil ay has a melting point of 32 to 39 degrees centigrade. And ang kanyang discharging temperature po is 50 to 55 degrees centigrade. Now, sa kanyang characteristic, very obvious po na na solidifying siya kasi titigas siya sa ambient temperature. Ang temperature po natin is about 30 degrees centigrade. Yun po ang so kailangan po siyang i-heating para makomply natin yung 50 to 55 degrees centigrade. Paano tayo makakakomply dito sa criteria number 2? Kapag hiniting po natin as per charter's requirement, compliant na po tayo kasi more than 10 degrees above melting point po yung ating yung ating kargada, di po ba? So kapag po kinomplay natin ng charter's instruction, hindi po magsusolidify yung ating kargamento at pwede na natin po siyang i-diskarga ng maayos at walang quality issue dahil hinit up natin siya sa 50 to 55 degrees centigrade. Mayroon po kasing charter's instruction regarding heating system. So mag-ingat po tayo pagdating sa palm oil kasi kapag sumobra ang init, baka po masunog, mako-compromise ang quality ng kargamento natin. Kung mababa naman, mahirapan po tayong magdiskarga at mahirapan yung mga tao na itulak yung kargada patungo doon sa pump dahil matigas na po siya. Susunod po, ano ang kahalagaan? Bakit yung solidifying substance ay diniscuss ko? Sa susunod po, marami pong salamat at mag-ingat po tayo mga kasamaan sa chemical tanker